Ayan, good afternoon sa atin lahat. Suriin natin ang isang pahayag na ni Bible Pax patungkol sa talatang unang 1:5-20. At dito'y ipapaliwanag natin kung ano ang dapat na pagkaunawa patungkol sa talata na unang 1:5-20. Pakinggan natin. Marami nagsasabi na si Jesus daw ay hindi tunay na Diyos dahil di umano ang salitang Grego na hotos ayon sa talata ay tumutukoy lang daw ito sa Ama at hindi kay Kristo. Totoo kaya ito o isa na namang out of context interpretation? Kaya suriin natin mismo sa original Greek text para sigurado tayo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng hotos ayon sa talata at kung paano nito lalo pang pinagtitibay ang pagka-Diyos ni Kristo. Ito, basahin natin. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan na tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So ayon dito, naparito si Kristo upang bigyan tayo ng pagkaunawa na makilala natin na ang Ama. At ang last part ng talata, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang salitang ito sa Greek ay hotos, isang demonstrative pronoun na karaniwang tumutukoy sa pinakamalapit na antecedent. Pero ano nga ba ang antecedent? For example, si Pedro ay mabait. Siya ay laging tumutulong sa iba. So dito, ang Pedro ay ang antecedent o ang pangalang tinutukoy. At ang siya ay ang panghalip o pronoun na tumutukoy kay Pedro. At dito naman sa talata, si Jesus Christ naman ang pinakamalapit na antecedent ng pronoun na ito. Kaya ang phrase na ito, ang tunay na Diyos, ay malinaw na naghahayag ng pagka-Diyos ni Kristo. Ngunit, hindi rin ito exclusive na tumutukoy lang kay Kristo. Dahil sa John chapter 17 verse 3 ay ipinakilala din ng Ama na tunay na Diyos. Kaya ang demonstrative pronoun na salitang ito sa phrase na ito ang tunay na Diyos ay tumutukoy sa Panginoong Hesus at sa Ama dahil sila ay iisa sa pagka-Diyos. At ang buhay na walang hanggan ay masusumpungan din sa Ama at sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi ito exclusive na kay Jesus o sa Ama lang tumutukoy. Dahil may mga talata sa Biblia na ang buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa Ama at sa Anak. Kaya't ang sino mang nagnanais ng buhay na walang hanggan ay dapat magkaroon ng relasyon sa parehong Ama at Anak. Kaya malinaw na hindi lang ang Ama ang ipinakilala sa Biblia bilang tunay na Diyos, kundi maging ang Panginoong Hesus sapagkat sila ay iisa sa kalikasan ng pagka-Diyos. Kaya ang 1 John chapter 5 verse 20 ay hindi nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, kundi ito ay malinaw na nagpapatunay ng Kanyang pagka-Diyos. Ayan, narinig natin ang sinabi ni Bible Pax patungkol sa talatang unang 1:5-20. Ang main argument niya yung tinatawag na nearest antecedent pronoun daw. Yun na yung tunay na Diyos referring to our Lord Jesus Christ. Tama ba yun? Ayon dun sa talata ng unang 1:5-20. Ang sagot natin mali. For maiksi na paliwanag, yung tunay na Diyos doon sa Ama yung referring. Anong basihan natin? Susuriin natin sa Greek Interlinear na Bible Hub app at pipindutin natin yung cross-reference. Tama na yung talatang unang 1:5-20 naka-cross-reference sa 17:3. So kung ano yung pinakilala ni Juan sa unang 1:5-20, yun din ang pinakilala niya sa John 17:3. Na yung tunay na Diyos referring to our God Father, na yun din yung Ama ni Kristo. Kaya may ihinang basihan yung nearest antecedent. Kasi nga, yung tunay na Diyos doon ayon sa talata, referring to God Father. Natupad ba yung misyon ng ating Panginoon Kristo pagparito niya? Opo, ipapakilala sa atin na yung tunay na Diyos doon ayon sa talatang unang 1:5-20, dun yun sa Ama at hindi sa kanyang sarili. At tinanggap din naman ni Bible Pax na yung 1 John 5:20 is cross-reference in John 17:3. Ano lang ang palusot niya? Iisa daw sila sa pagka-Diyos. Malinaw sa talata ng John 17:3. Ang sabi doon, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila sa ibang salin, kaisa-isang tunay na Diyos at yung si Kristo na yung sa makatuwid, yung tunay na Diyos doon sa talatang unang 1:5-20, hindi yun si Kristo, kundi yun yung Ama na nasa langit.
Kaya natupad po ang ating misyon ng ating Panginoon sa Kristo na yung tunay na Diyos na pinakilala niya. Sa John 17:3, yun yung Ama na naka-cross-reference doon sa unang 1:5-20 na yung tunay na Diyos is not referring to our Lord Jesus Christ Himself, kundi dalawang subject yon, yung Ama at yung Anak. Ang misyon po ng ating Panginoon sa Kristo, ipakilala sa talata na 17:3 na yung iisang tunay na Diyos, yun yung Ama at hindi Diyos bilang sa kanyang sarili. Tapos tumalon sa John 10:30 na ang sinabi niya, iisa daw sila sa pagka-Diyos. Maling-mali. Ngayon sagot natin yung John 10:30 na palusot niya. Sa John 10:30 ang nakasulat doon, ako at ang Amay iisa. Nangangahulugan ba na iisa sila sa pagka-Diyos? Hindi. Kasi kung babasahin natin yung konteksto ng talata from 27 to 29, saan sila nagkakaisa? Nagkakaisa sila sa layunin. Anong layunin ang pagkinagkakaisahan ng ating Ama at ng ating Panginoon Kristo? Sa pangangalaga sa tupa. Sa ibang salin po ng John 10:30, sa Lamsa Translation, mababasa natin, I am Father are one in accord. Sa makatuwid, yung pagkakaisa nila, hindi sa divine nature ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Diyos at ang ating konklusyon nila, pagka-Diyos ng Panginoong Kristo, mali. Aloyin ang pagkakaisang tinutukoy sa talata. Pagkakaisa sila sa layunin, sa pangangalaga, sa tupa ng ating Panginoong Kristo. Sa makatuwid, mahinang argumento ni Bible Facts yung tinatawag o talatang John 10:30. Kasi ano man ang gawin at ano man ang batayan, walang mababasa na ako at Amay iisa sa pagka-Diyos. Kung meron man, yun ang tinatawag nating means translation. Kailangan natin suriin natin sa lumang salin ng Biblia na tinatawag nating Greek manuscript. Kaya muli, naihayag po natin kung alin ang tama patungkol sa talata ng unang 1:5-20 at 1:30. Nagpapasalamat po ako sa walang sawang pagsuporta sa aral namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Patuloy po kayong makinig ng mga aral namin, lalo sa ating Panginoong Kristo na siya'y tao sa kalagayan at hindi Diyos. Isa lang po ang tunay na Diyos na sinasampalatayanan namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sino yon? Yun yung Ama na Diyos ng ating Panginoong Kristo at Diyos ng mga apostol. Yun yung tunay na Diyos. Yun ang tunay na Diyos ng mga Kristiyano. Yung Ama na isang tunay na Diyos at ating Panginoong Kristo, ayon sa talata, sinugo siya ng Diyos bilang Diyos, hindi, kundi bilang tao. Ang tanong, tanggap ba ng Diyos na siya'y tao? Sabi nga niya sa Oseas 11:9, sapagkat ako Diyos at hindi tao. Sa makatwid, hindi gagawin ng Diyos siya ay maging tao. Marami pa pong talata tayong i-reveal kung sakaling sasagot sa atin si Bible Facts. Sa ngayon, yun muna po ang ating ide-debunk para pabulaanan yung sinasabi niyang talata sa unang 1:5-20 at John 10:30. Ayan, maraming salamat po. Ako po muli ang inyong lingkod na si Manuscript, na isang maninindigan sa tunay na aral patungkol sa Christology yung tinatawag o patungkol sa ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Mag-iingat tayong lahat.